Hello po, Nagalix. Hello, Shenarin Lozano. Si Yelin Olieta Aquino. Hello po sa inyo. Kwentuhan po muna tayo. Sino na po sa inyo nakabasa ng part 1 ng hashtag Nagalix na ipinalabas ng grupong We Are Collective? Nakita ko rin po siya, no? At diniscuss din niya ni Thinking Pinoy sa kanyang page. At sobrang haba talaga. Kaya sa mga nakabasa, kwentuhan po tayo. Bakit importante na malaman, mabasa itong mga expose, mga revelasyon sa hashtag Nagalix? Dahil po syempre involved dito si Jessie Robredo, na VP Leni Robredo. Kaya naman lang po sumikat si Leni Robredo ay dahil sa kanyang asawa. Dahil sa napakagandang imahe ni Jessie Robredo. Kaya sumikat si Leni. At kailangan po nating malaman ang katotohanan sa pagkatao ni Jessie Robredo dahil siya nga ang naging dahilan kung bakit sumikat ang personalidad at nakilala ng buong bansa si Leni Robredo. Yung summary po nung Nagalix, anyway po ito kasi yon. Una-una, hindi po ako kasama dyan sa grupo na yan na We Are Collective. At wala po akong koneksyon, hindi ko po sila nakakausap. At katulad po ninyo, curious din ako kung anong nilalaman nun. Lumabas po yung part 1 ng Nagalix na yan, kanina po 3 p.m. Asan ba dito yung document na yun? Na-download ko yun eh. Tingin nga po. Nakakagimbal lang po kasi syempre yung akala mong mga tao na malinis ang imahe ay akala mong mga santo, hindi pala ganun. Nakakagimbal po dahil part 1 pa lang po ito. At maraming mga pangalan ang nakalagay dito, mga totoong tao, ibig sabihin talagang ano po ito, hindi madaling gawing ano ito, gawa-gawa lang na kwento. May mga pangalan ng mga taong involved. At ako po, bilang ordinaryong Pilipino na nakilala si Jessie Robredo na simpleng taga-Naga, nakatsinelas, nagpapala, simpleng tao, sinasabi dito sa expose na to na allegedly, yun ay kasama sa pag-PPR niya. Kasama na rin po yung mga award na nakuha niya. Kasama daw po yun sa PR strategy ni Jessie Robredo. Yun pong nakasaad dito. Kayo po, ano pong ano nyo, komento nyo sa mga nabasa nyo? Part 1 pa lang po ito eh. Mahabang intro. At may mga lalabas pang part 2, part 3. At ang mga nagsulat nitong expose na ito, itong We Are Collective na grupo, ay mga taga-Naga mismo. At may mga nabanggit po dito, mga pangalan ng mga drug lord. At meron din kaibigan ng drug lord na naging counselor na di umano'y sinuportahan ni Robredo at ng kanyang partido. At may kinalaman din po ang expose na ito sa SALN na ni Jessie Robredo na sinasabing hindi nakalagay lahat doon ng kanyang mga ari-arian. At pinag-usapan din dito yung kasong isinampa sa ombudsman
laban kay Jesse Robredo na graft and corruption, at yung nagsampa ng kaso na yun ay missing o nawala, hindi na nakabalik ng Naga. At pinag-usapan din po dito sa expose na ito yung huweting sa Naga. So, ibig sabihin po, yung nilalabas na imahe ng Naga, ng mga Robredo na malinis, ay iba dito sa expose na to. Sa hashtag NagaLeaks. Dahil syempre, di ba, tingin natin kay Jesse Robredo, napakalinis, santo, parang Cory Aquino. Parang bayani na nga po. Tapos may ganitong mga lalabas. So, kailangan po nating malaman itong kabilang kwento patungkol kay Jesse Robredo dahil po siya ay asawa ni Leni Robredo, na kung saan sumikat lang si Leni dahil sa kanyang asawa si Jesse. So, kailangan mas kilalanin pa po natin si Jesse Robredo. Ayan. So, yung nawawalang tao na nagsampa ng kaso kay Jesse Robredo sa Ombudsman, ito nakalagay sa number 5, The Curious Case of Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo yung pangalan nung nagsampa ng kaso. Emil, as he is known to friends, used to be a tricycle driver. At naging leader din itong si Emil ng grupong Piston. Noong 1992, eto, bigyan lang natin ng background itong si Emil. Emil did not blend well with his peers. Hindi raw po siya ganun ka-close sa kanyang mga kaibigan. At among his colleagues in the city council were lawyers, ex-judge, former college dean, and businessmen. So, may mga ibig sabihin, hindi daw ganun katalino itong si Emil. Kaya, minsan na ano po siya, yung treatment sa kanya ay mas parang mababa sa kanya. Sa kanila, ng mga kasama niya. Pero fighter daw po siya. He never let his colleagues bully or intimidate him. The man stood his ground. Tapos yun nga, dahil hindi naman daw siya ganun kataas ang mga pinag-aralan ni Emil, na motivate itong si Emil na self-learning. Nagbasa ng law books, ganyan. So, in short, nagsampa nga itong si Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo pangalan niya. Ng kaso kay Jesse Robredo ng graft and corruption sa Ombudsman. At nawala na po si Emilio Aguinaldo. Missing na po siya. Ayan po. Sabi ni Josel Doneto, nakakalaki lang ng mata yung revelasyon. Nakakasabik basahin yung part 2. Well, for me, totoo yung expose, sabi. Sabi ni Vladimir Lardizabal, palagay ko itong si We Are Collective ay matagal lang nasa inner circle ng Camarines Sur, particular ang Naga City. Maybe she is a lawyer by profession. Alam po natin kasi parang grupo po itong We Are Collective. Sabi ni Flip Bro, totoo yan, imposibleng hindi. Kaya nga nagaya ni Leni ang style ni Jesse eh. Kunwari simple pero bilyonaryo pala. Pansinin nyo, kaya nga nagpapagamit si Leni at ayaw nang maungkit yung pagkamatay ni Jesse dahil baka maungkat mga illegal na gawain nila. Sabi ni Joel Onslow, parang tumigil ang oras ko sa kababasa.
Sabi ni George Umpok, tama lang na isiwalat ang buong katotohanan upang maintindihan ng sambayanan. Mamulat sa totoong senaryo na katunayang tayo ay pinaglalaruan ng mga politikong ganid sa pera at kapangyarihan. Agree po ako dito kay Flip Bro. Yung sinabi niya na pareho ng style daw si Lenny at saka si Jessie. Kasi po, nasabi dito sa article na ito, sa expose po ng hashtag Nagalix ng We Are Collective, meron talagang, lahat naman ng politiko, meron mga PR, kung saan pagmumukaing malinis yung tao, nakatsinelas, at pwedeng yung style na ginawa kay Jessie ay ginagawa rin kay Lenny Robredo. At yun yung sinabi ng ating isang commenter, naka-DDS. Sabi ni Eli Handro, hashtag Nagalix, mababasa po sa We Are Collective Facebook page. Zia Zofia, I wonder kung namana ni Lenny yung huweteng at drug lord protector status. Ayan po sa mga ka-DDS, basahin po natin. Kung hindi nyo mababasa, ay meron naman pong summary diyan sa page ng We Are Collective. At sabi nga ni Renji J. Nartoriano, kakatapos ko lang po magbasa. Haba pero worth it naman. Excited sa next part. Makikita nyo po yung article sa We Are Collective Facebook page. Ayan po. So, abangan nyo rin po yung interview ko kay Attorney Bruce Rivera bukas po 5:30 p.m. sa DZRH News Television channel, Facebook page din po ng DZRH News at dito sa ating blog para po mas mahimay-himay pa. Himay-himayin po natin itong hashtag Nagalix. Ayan, kasi importante pong malaman ang katotohanan po sa totoong pagkatao ni Jessie Robredo dahil siya po ang naging dahilan kung bakit sumikat si Lenny Robredo. Kaya, ayan po, abangan din po natin yung part 2. Maraming salamat po. Meet Zicori Garay. Sabi niya, grabe talaga, tama lang na ibunyag lahat ang mga baho nila. Sabi ni Emski, oras na natanggalin ang peking VP, i-proclaim si BBM na tunay na VP. Ayan, nag-lag na, hindi ko na mabasa. Thank you po. Tutok lang po tayo sa vlog natin. Salamat po.